cellphone, wallet, alahas. Yan ang mga karaniwang ninanakaw. Pero siguro nga'y desperado ng talaga ang mga magnanakaw dahil pati kable ng kuryente at metro ng tubig, kanila na ngayong pinagdidiskitahan. Alas 2 ng madaling araw nito lamang June 13, natagpuan sa Muntinlupa ang bangkay ng 15 anyos na si Harold Caubang. Aksidente raw kasi itong nakuryente sa talahiban na may live wire habang hinahabol ng mga tiga-barangay. Ngayon, nung nakita nila na wala na yung wire, hinabol nila yung sinundan nila yung pathway ng tao na nagnakaw ng wire. Ang masaklap dito, nakuryente at namatay rin ang mga humahabol na tanod. Lahat ng mga buhay na ito nabuwis dahil di umano sa pagnanakaw ni Harold ng kable ng kuryente. Nung pinuntahan namin ang biniktimang bahay, napansin namin na napalitan na ang ninakaw ditong kable. Aabot daw sa 300 metro ang haba nito, kaya marami ang nagkaka-interes. Ang bakal kasi na nasa loob ng mga kabling ito, tanso o copper. Isa sa pinaka-importanteng bakal. Yung copper, madali siyang hilahin para may mga wire ka na iba-ibang mga size. Kung meron ka ibang kailangan gawin na mga ibang hugis, magagawa mo sa copper. So, it's a very useful method. Bukod sa mga kable ng kuryente, tanso rin ang ginagamit para sa ilang mga kasangkapan sa bahay. Malaking industriya sa Pilipinas ang pagtatanso. Kaya naman may mga natutukso na magnakaw nito. 300 pesos kada kilo ang bentahan nito sa mga junk shop. Kasama sa mga di umano'y naengganyo, si Harold. Pero para sa kanyang ina na natagpuan namin sa walang kuryenteng bahay na ito, hindi matutumbasan ng kahit ilang kilo ng tanso ang buhay ng kanyang anak. Palabiro, sanurin, hindi mo siya makikita, hindi mo siya maririnig na katulad ng mga batang nagmumura. Maraming dahilan kung sakaling gagawin niya yun. Maraming siyang dahilan. Unang-una, kulang kami sa financial. Talamak ng araw ang bentahan ng mga kable ng kuryente. Lalo na dito sa Metro Manila. Sa mga maliliit daw na buyer katulad ni Joel, may-ari ng junk shop, unang ibinibenta ang mga tansong ninakaw. Bakit may nagbebenta pa rin? Kasi mataas nga yung presyo niya eh. 300, isipin mo 300 isang kilo. Kasi ako, sa totoo lang ako, pasa rin ako sa mga junk shop din. Malalaking junk shop. Yung malalaking junk shop, sila nagre-rekta talaga sa pabrika. Si Bong, hindi niya tunay na pangalan, aminadong nagnanakaw ang tanso. Pagka wala po talagang makuhanan at medyo wala po talaga kaming makain, napipilitan na lang po kung umakyat minsan sa poste na kuha po kami ng kable. Nung araw na yon, naabutan namin si Bong na kinakalas ang mga napulot daw niyang kalakal. Kakaunti lang daw ang tansong ito, pero pwede na raw panlaman tiyan. Sisindihan na dapat ni Bong ang mga hinimay na kawad para lumabas ang tanso, pero bigla siyang nag-alangan. Baka may pulis dyan eh. Ilang saglit lang, nagsimula ng magkulay asul ang apoy mula sa nasusunog na goma at tanso. Mabaho ang usok, pero hindi ito iniinda ni Bong. Sa kaunting barya, hindi niya alintana na maaaring buhay niya ang nakataya. May irritation, it can cause death. Kung marami kang na-inhale. 40 pesos pa lang po.
Ipunin ko lang muna to, sir, kasi kukunti pa lang ito eh. Delikado man sa buhay at pati na sa kalusugan, marami-rami na ang nasasangkot sa krimen ng pagnanakaw ng tanso. Ayon sa Meralco, nitong 2007, umabot sa mahigit 1,000 mga insidente ng pagnanakaw ng kable ng kuryente ang ipinarating sa kanila. Ang mga gastos na ng Meralco tungkol sa mga restoration cost dahil sa mga nananakaw na mga linya ng Meralco wires namin, umaabot na mahigit kumulang 30 million pesos for 2007. At ang mas malaking impact pa nito sa customers namin kasi nagkakaroon sila ng mga inconvenience dahil magkakaroon ng brownout. Ang mga menor de edad na pedicab driver na ito, itinigil na raw nilang pagnanakaw ng kable ng kuryente. Ang leader kasi nilang si Jepoy, hindi niya tunay na pangalan, 17 anyos. 4 na beses nang nakulong dahil dito. Dapat gamit. Wala pagdanaw. Walang gamit. Iniisip ko magnawa ko. Kasama gusto kong bilhin ko. Pero imbes na magbagong buhay, iba lang ang kanilang napagbalingan. Ang tanso mula sa mga metro ng tubig. Mas mura raw ang bentahan dito, pero mas malayo naman daw sa peligro. Madaling araw nung nakaraang linggo, ang grupo ni Jepoy may operasyon. Minarapat naming iwan muna ang grupo nila Jepoy. Nang muli namin silang balikan, tangan na nila ang metro ng tubig. Ano yung kinuha mo? Metro po. Ayon sa grupo, pipilitin daw nilang ibenta ang tanso sa magdamag. Delikado raw kasi kung may makahuli sa kanila na dala-dala nila ito. Sa kabila ng tagumpay nilang operasyon, may isa sa kanilang hindi masaya at tila nakukonsensya. Nakakaya po. Kasi po, illegal yung ginagawa namin. Biktima sila ng mga circumstances, no? Like, for example, kung sila ay nagre-rebelde against their parents who have separated or they are not provided appropriate needs nila, like wala silang guidance, wala silang mga basic needs. Para sa MWSS o ang Metropolitan Water Works and Sewerage System, ang batas ay batas. Ang sino mang mahuli na nagnanakaw ng metro ng tubig, pwede raw makulong mula 6 na buwan hanggang 12 taon. Pag nawala yung tubig o kaya may leak ka after the meter, yan ay customer na nagbabayad. Pero dahil ito, tinanggalan mo yung metro, ang cost niyan ay opisina ang sumasagot. Ayon sa batas natin, sino mang nagbebenta at bumibili ng anumang nakaw ay parehong may pananagutan sa batas. Samantala, sumisikat na ang araw. Wala pang bumibili ng ninakaw na tanso ni na Jepoy. Itinapon na muna nila ito sa creek. Babalikan na lang daw nila ito. Binalikan namin ang grupo pagkalipas ng ilang araw na ibenta na raw nila ang tanso. Kaya yung pagbenta ninyo? 370. 200 pinabantak namin. Sobra naman pangkaya namin. Sa hirap ng buhay ngayon, marami tayong mga kababayan na kumakapit sa patalim. Ang hindi nila alam, sa kabuhayang inaasahan nila, pwedeng-pwede silang matanso.